Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ikalawang araw ng Oktubre at malapit na yung Kapaskuhan. Nais ko pong unahan ko na kayo. Advance Merry Christmas. Muli, ako po ang inyong abang lingkod na si John Cadiz Carandang para sa ating buwan ng pagtatalakay ng usapang lalaki. Sa buwan ng Agosto, ito ay Mental Health Month. Pero mas minabuti ko po na i-discuss sa inyo yung psychological ways to improve our days, no? Instantly to improve our days. Okay? So, hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ang screen para mas lubos natin maunawaan ang ating pagtatalakay ngayong araw na ito. Ngayon po nais ko po sa inyo ibahagi yung topic po natin na psychological ways to instantly improve your day. Pero bago po tayo magsimula, nais ko munang invite ko kayo sa isang panalangin na ating ginagawa tuwing tayo nagsisimula sa karangalan ni San Jose na ating patron. Let us put ourselves in the loving presence of God, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, and charitable mind, and perfect resignation to divine will. Be my guide, Father, and Mother through life, that I may merit to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Nais ko pong ibahagi muna itong prayer nito na kung kayo po ay naguguluhan, nahihirapan, or meron po kayong nais ipanalangin iingin sa Panginoon Diyos sa tulad ng panalangin ni San Jose, ito pong panalangin nito ang aking dinadasal 29 years na sa loob ng halos 3 dekada na at walang mintis na tuwing ako'y tumatawag kay San Jose, itong dasal nito po ang aking unang natutunang dasal sa karangalan ni San Jose. So nais ko pong i-screenshot niyo po muna to at ibahagi sa mga taong ipakilala si San Jose na siya po ang foster father, the most chaste spouse of Mary, and the foster father of Jesus. Okay po? Salamat po. So, again, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na buhat sa Proverbs 4, verse 18. Sinasabi nga po that the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. So, meron po tayong inaasahang maganda. Okay? Dahil tayo po ay nagsusumikap maging tapat sa Panginoon. Sa gitna ng mga mundong, sa kaguluhan ng mundo, kabilang usapang politikal, ekonomiya, sosyal, usapang issue sa pamilya, sa simbahan, sa social media, marahil nakakapagod, nakaka-stress, nakakawalang gana na minsan na magpatuloy. Kasi parang iniisip na lang po natin, sa tuwing tayo ay palapit sa Panginoon, sa tuwing na tayo ay gumagawa ng kabutihan, sa tuwing na inaayos natin ang nararapat sa ating pamilya, sa ating sarili, para magkaroon tayo ng kaginhawaan, patuloy tayong para bang madalas nakakaranas tayo ng stress. At itong stress na ito, ang siyang sumisira sa ating araw. Itong stress na ito, yung nagiging balakid na maging maganda ang ating hinaharap. At minsan, itong stress na ito ang sumisira ng buong pagkatao natin. At nais kong tanungin sa inyo,
ano po ba ang inyong mga stressors o mga bagay na nagpapasanhi ng inyong stress? Nais ko pong nais ko pong isulat niyo po sa comment section yung mga stressors ninyo at doon po tayo magtatalakay para mas lubos ko maintindihan yung pinagdadaanan ng iba. Okay po? So nais ko po kayong bigyan ng pagkakataon isulat. Ano yung mga bagay na nagpapa-stress sa inyo or stressors? Ito, marahil ang isa sa mga stressors na inyong naiisip ay unang family relationship, financial, work, traffic, yung job related. Marami pa, no? At dito natin nakikita yung pagsusumikap natin para maging maayos yung ating buhay. Sa stressors, ito mga stressors ito nagiging balakid para maging maayos yung ating ugnayan, ang ating trabaho, ang ating performance sa pang-araw-araw, no? Kaya nga po, napaka-importante ng ma-identify natin ano ba yung mga stressors upang na sa ganun maging mindful tayo on how to deal it. At first, hindi po natin kung magiging mindful tayo, we can able to manage the stressors, the stress, okay? And we can able to find solutions to improve our lives, our day-to-day activities in particular. Kasi po, pag hindi tayo aware sa mga stressors, we tend to react negatively. We tend to parang nagkakaroon tayo ng um, conflicts sa bawat isa, among ourselves, even in our personal self, in our personal, no? In our own selves, we tend to become more irritable at nasisira ang araw natin. Kaya nga po, napaka-importante na kapag tayo po ay nakakaramdam ng stress, mas madali po dapat natin maunawaan saan ba nanggagaling ito. Ano ba yung stress na kailangan nating maunawaan, no? Okay po? Okay. Now, so what is our stressors? So what is our stressors? So, we have to identify muna yung stimulus, okay? On how to able to react. On how we able to react doon sa stimulus. Example po, traffic. So what is our response? It's our choice, magalit, or it is our choice to respond positively. Okay? It's our choice. Example, traffic. So, instead ng magalit, so we can make use of the traffic as way na moment of silence, to read books, diba? To pray. So, the response, positive. At hindi man natin maiwasan ng traffic as a stressor. Stimulus, yung sa isa naman, stimulus na traffic, na-trigger ka, nagalit ka, so dahil ayaw mo ng traffic, so your response negatively and you have no choice. So, nakabawas ba ng traffic? Nakatulong ba yung traffic as a stressors? Hindi. So, mas lalong lumala yung hindi na bawasan yung traffic, nasira pa yung araw mo, okay? Hindi pa naging maganda ang resulta. So,
That is basically on how to react on the stressors. Now, another example of stressor, financial, no? So it's your choice para mabayaran mo yung financial debt. It's your choice na pag-ipunan muna o wag muna umutang, and that's okay. So pag na-trigger, may utang ka, na-trigger, nagalit ka dahil dumating yung mga naniningil, so nag-react ka, so utang ka pa rin ng utang, so that's trigger na. So you react negatively. Okay? So mas maganda yung we choose our own battle on how to address the stress. Okay? So sometimes our poor coping skills fail to reduce stress. Kala natin, itong mga to, like poor emotion regulation skills, absence of routine, lack of system or processes, poor time management, poor boundary settings, akala natin ito yung makakatulong para sa atin to help to cope positively sa stress. Unfortunately, these are fail to reduce. Mas lalo tumataas ang ating stress. Kaya tuloy, nasisira yung araw. Kaya tuloy, mas marami tayong nakukuhang negative reactions, okay? Nakukuhang negative feelings o emotions. Mas nakukuhang negative relationships, outcome, dahil hindi natin talaga siya na-address properly. Yeah? Okay? So, yun yung bagay na nais kong ibahagi pa sa inyo, no? Kasi po, kung titingnan po natin yung mga bagay na yon, mas lubos natin itong maintindihan kung mindful lang tayo doon sa on how we react o on how to cope with skills. Kasi mas ako personally, akala ko matutulog ako na matutulog kasi kailangan ko ng pahinga. Nawawala yung stress ko. Yung pala, pag sumobra ako sa tulog, sa halip na 8 oras ang tulog ko, gagawin kong 12 hours na tulog sa isang araw. Marami palang nasasayang na oras at hindi na siya healthy. Kasi sumobra yung tulog, hindi na siya nagiging balanse. Another, akala ko ang pamamasyal ay makakatulong sa stress. Wala namang problema. Pero yung sumobra yung pamamasyal, hindi ko na sinaalang-alang yung oras. Okay? Puro manyana na, mamaya na yan, mamamasyal muna ako, mamaya na yan, magmumall muna ako. Mamaya na yan, mamaya ako nagagawin yan, hirap pa ako. Later na. Akala ko, yung pamamasyal, makakatulong sa stress. Yung pala, saka mamaya ako, sumobra yung pamamasyal ko, dumadami yung trabaho, dumadami yung meetings, pending meetings. Nagiging hectic schedules ko. So, nagiging stressful siya. Okay? Nasisira araw ko. Malinaw? Struggle to. Struggle sa atin to kasi hindi lahat mindful. Pero kasi, at least ngayon, alam na natin ngayon, no? Kung paano tayo makapag-cope sa stress. Kasi ngayon, tulad ngayon po, medyo stressful tayo ngayon. Ako personal dahil mental health month, no? Marami mga commitments. So, July pa lang, August pa lang, meron na ako nakalinyang mga commitments na umuo na ako. Okay? Umuo na ako. So, dahil umuo na ako, naka-flat na sa schedule ko yan. Ano man darating na commitment mula ngayon para sa Mental Health Month o Mental Health Day, World Mental Health Day sa October 10, medyo hindi ko natatanggapin kasi gahul na sa oras. Stressful na sa akin yan.
Maliban lamang kung in need at meron pang talagang tamang oras. Kasi I have to know my boundaries. Kasi kung tanggap ako ng tanggap ng talks, tanggap ako ng tanggap ng commitments, eh, tapos nasisira na yung iba kong mga commitments, hindi rin siya healthy. Hindi rin siya ikagaganda ng araw ko. Ano, malinaw po. So in other words po, my dear friends, itong mga bagay nito ay dapat nating lubos na maintindihan na hindi lahat na ginagawa natin makakatulong. Minsan ho, nakakasira. Okay. Now, dahil napag-uusapan na po natin yung stressors, okay? Gusto ko po muna balikan po. May mga bagay din pala tayo na akala natin mabuti, no? Sa coping skills. Okay? Yung absence of routine, yung hindi mo, wala kang oras para maligo, wala kang oras para kumain, wala kang oras para sa sarili mo, walang oras ka para mag-work. Hindi, iba-iba yung routine mo. Hindi na pala maganda, no? Kaya tuloy, nasisira din yung araw natin. Kaya nga po, yung ano yung mga bagay, okay, na dapat nating gawin para i-improve natin instantly yung ating araw. The psychological ways to instantly improve your day, my day, your day, okay? Our day, okay? First, i-spell out natin improve, no? Increase your happy hormones. Sir John, ano yun? Meron po tayong natural na happy hormones sa katawan natin na kailangan natin gawin para mabit yung stress. Okay? Mabit yung stress. Halimbawa po, exercise. Guilty ako dyan. Akala ko, ang exercise, so alam ko pa rin, nakakapagod. Pero minsan, may mga pag-aaral na ang exercise or hobbies ay nakakadagdag ng happy hormones. Okay? Aside from yung laughter is the best medicine. Yeah? Ako, aminado ako hirap akong makasingit ng, wag akong tularan, hirap ako makasingit ng oras para makapag-exercise. Kasi feeling ko po, um, hindi po, hindi po siya, hindi po siya kailangan. Pero ngayon, kailangan ko pala kasi tumatanda na ako. Kaya pala ako minsan nalulungkot kasi ang dami ko na nararamdaman dito, yeah? So, nasisira. Nagkakaroon ako ng sakit. So, nalulungkot ako. Nalulungkot, hindi ako nade-depress, nalulungkot. So, napansin ko kapag siguro meron akong hobbies, meron akong exercise, lalabas yung natural na hormones para magpasaya ng araw. Okay? Masaya naman po ako kasi lagi naman kayo nandyan. Pero iba po yung saya na susustain araw-araw. Laughter is the best medicine, alam natin yan. Kaya po minsan, gamit yung cellphone, okay? Nanonood po ako sa social media na nakakatawa, na healthy jokes. Hindi po, excuse me po, hindi po sa joke na parang green, healthy jokes. Na minsan, natatawa ako, na napapangiti ako, no? It helps me to be more happier than before. Isa na rin po yun eh. Nagpapalakas ng aking immune system. Kasi kapag mataas ng happy hormones mo, wala kang cortisol o stress hormone, you became more healthy. Tumataas, okay, yung iyong immune system. Second, mindfulness.
and meditation or meditate. Mindfulness. Before I start it, I took mga 5 minutes lang to reflect. Why should I do this? Why should I do that? Am I still happy? Am I still love my job? Ano yung mga bagay na pwede kong gawin pang makakabuti sa sarili ko? I always ask myself, nagre-reflect ako. And then through meditating, nagkakaroon ako ng idea na may mali akong ginawa. Nagiging mindful ako sa sinasabi ko, sa nangyayari sa buhay ko, sa mga reactions ko, na I feel guilty about it. So para hindi masira yung araw ko, I have to be more mindful sa araw-araw kong ginagawa sa buhay. Ang dami kong dapat ayusin pero hindi ko maayos. Ang dami mga bagay na dapat kong intindihin pero hindi ko siya maintindi. Ang dami mga bagay na lugar na dapat kong puntahan pero hindi ko mapuntahan para maging productive. So, bago ko gawin yon, ayusin ko muna isip lang ko. Ano yung una at huli kong dapat gawin sa isang araw? At kailangan kong ilista sa cellphone. Dahil, kung hindi ako mindful, hindi ako nagme-meditate, nawawala yung aking self-awareness. Yung awareness ko sa environment. Example, alam ko naman may sakit ako. Nagkakasakit ako lately. It's not because God is punishing me. No. I understand that the reason why nagkakasakit ako lately is simply because pinababayaan ko ang aking sarili. Lumabas yun sa meditations ko. Lumabas yun during my mindfulness activity. I have to stop. I have to find ways to improve my health. I have to do something about it. I have to be more cautious of what are the food that I should intake. Otherwise, pag ako nagkasakit, sira ang araw. Sira ang araw. Walang excuse. So I hope you're still with me, no? Kasi, hindi lang po meditation, mindfulness, pero we have to take an actions doon sa pumapasok sa isipan natin. Letter P, pray. Count your blessings. Ay, salamat sa Diyos. Yun lang. Bless me, Lord, so that I can be a blessing to others. That is my only prayer during consecration. Bless me, Lord, so that I can be a blessing for others. Bless me, Lord, so that I can share my blessing. My prayer during I have different prayers during the Mass. I want to share with you. Before I start the Mass, I pray all my intentions. Totoo yun. Kasama kayo dyan. During the prayer of the faithful, I pray my loved ones, my friends. Kasama rin kayo doon. During offertory, maghulog ko ng pera ko. Alam ko naman hindi ito sapat para mapunuan ko yung pangangailangan ng simbahan, pero makakatulong. The prayer that I always say, God, Lord, increase my capacity to give. Lord, increase my capacity to give. Bahala ng Diyos.
Kumbaga, yung binigay ko, sana sa susunod na pagbigay ko, mas mataas, mas madalang, mas madalas. And then, during consecration, I always pray to God that bless me so that I can be a blessing to others. Or bless me, Lord, so I can give more. During consecration. During communion, ang prayer ko, upon receiving Jesus, the real presence of Jesus, I always say, thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Father. Wala akong sinasabi. Just thank you. And then I recite the prayer before the crucifix. Yung prayer ni St. Francis sa Cross of San Damiano. And then, during the final blessing, I claim it. May the Lord bless you and your loved ones in the name of the Father, Son, and the blessing of Almighty God, di ba? Grabe na pare. Amen. I claim it. Go in peace. Thanks be to God. And then, paglabas ko, I say, thank you, Lord. And then, akit ako ng uyang bahay, I pray, Hail Mary. That's my routine on how I pray and count my blessings. I found out while saying that, nagiging magandang buhay ko. Daming answered prayers. Yabang no, medyo lang po. And I thank God. Wala na eh. Wala akong specific. Kaya nga siguro kanina, pagising ko, kung ano yung napakinggan kong kanta na worship song, yun ang kinakanta ko pag parang yun ang nasa isip ko, last song syndrome. Sabi ng friend ko, na born again Christian, kapag pagising mo, nagdadasal ka, meron kang nasa isip ng pagdadasal, ibig sabihin, nung natulog ka, bago ka matulog, nagdadasal ka. At habang ka natutulog, nasa moment of prayer ka. Kaya pagising mo, nagdadasal ka pa rin. Salamat naman sa Diyos. Letter R, reach out to the needy. Ito na po yung pinaka-guilty ako minsan. Pero kasi parang pag nagdadrive ako, wala akong maibigay. Pero minsan abutan ko lang na 5 piso at ningitian ko yung mga pulubi. Smile is the beginning of love, of peace. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta. Enough na yon. At least nakatulong ako, maibsan man ng gutom nila kahit sa halagang 5 piso. Pero hindi yun ang tama eh. Hindi yun para sa akin, pero kahit pa paano. So, nakaka-reach out ako sa mga nangangailangan. Dahil sa ospital, sa clinic. Kapag merong, pwede magtanong, sir? Sir, pwede magtanong? Yes, ano po yun? That's also reaching out the needy. Pagbuksan ako ng gate, ang pintuan sa restaurant, good morning, sir. Welcome to... Ay, thank you, sir. I smile. Sir, pwede umorder? I'll take this one, no? Thank you. And I smile. That's also reaching out to the needy. That instantly, napapaganda ko yung buhay ko sa araw ko. Napapaganda ko rin yung kanilang damdamin. Oblige yourself to be productive every single day. Sabi ni St. John Bosco, an idle mind is a workshop of evil. So, hindi po ako busy. Huwag mo kayo maniwalang busy ako. Ako po ay productive. Kasi pag sinabi kong busy ako, papagod ako. Pero pag productive, masaya ako umuwi ng bahay. Excited ako. Pero minsan, may mga bagay pala akong hindi ginagawa na hindi kailangan, kaya nagiging busy ako. Nagiging stressful o stressed ako. Letter B, volunteer. Marami po pag-aaral
na kaya po nagiging maganda ang araw nila dahil sila'y nagbo-volunteer. Mag-volunteer mag-pack sa mga nasalantang lindol or baksakuna, mag-volunteer sa simbahan, di ba? Tingnan nyo, bakit yung mga matatanda na sa simbahan, sad to say, mga karamihan na sa ministry, kasi gusto nila ma-improve yung day nila na kahit matanda na sila, retired na sila, meron pa rin silang silbi. Tama yon. Pero sa mga kabataan na nakikinig dito, wag, wag yun sana kalimutan mag-volunteer para mas higit pa ninyo maging produktibo at maging maayos ang inyong buhay. Okay? Kasi mas nararamdaman natin yung purpose and essence natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kung bakit tayo kailangan mabuhay araw-araw. Kung bakit kailangan natin gawin to araw-araw. Okay? There. And then letter E, exercise time out and self-care. Time out and self-care. Take a pause. Take a rest. Pagpagod, pahinga. Kapag nagagalit, tagatlabi, bago ka magalit. Na ikasisira ng araw niya, araw mo. Okay? Parang bago ako magsimula, ayusin ko muna itong bagay nito. Tapos, saka na ako, pag hindi po kasi nagtatrabaho na pagod, I take a nap first, power nap. For example, after lunch, I take 10 minutes power nap. Kasi, para ma-refresh, ma-recharge. And then, pag nag-counseling ako, during coffee break, I spend at least 10 minutes power nap. Power nap. And then, uuwi ako ng bahay. And then, while waiting for the mass, uwi muna ng bahay para magsimba. Sasabihin ko sa nanay ko, idlip lang ako. And then, I take 5 to 10 minutes power nap. And then, I go to the church for my mass, to hear mass. Sir John, bakit puro power nap? Antuking ka? Hindi. Kasi iniisip ko, tanging nap or pause ang nagpapakalma ng isip ko. Yun lang. Kasi kung iinom ako ng kape, tapos makakasira sa sikmura ako. Pero pwede rin. Yung iba naman po kaibigan ko, naliligo, naghihilamos, pag napapagod siya. And it helps. It brightens my day. Well, it brightens your day. Well, it brightens my day. So katulad niyan, hapon na. No? Excited na tayo. Lulubog ang araw. Ang aga lumubog ng araw, madilim na pag alas 6. And we are always looking forward for the brighter day tomorrow. And we can say, thanks be to God. So what is my big message to all of you guys? Spending time for yourself is the best thing, productive thing you can do. Spending time for yourself is the best productive thing you can do. Kaya nga po napakaganda. Napasalamatan natin yung Panginoon Diyos sa isang araw na nagdaan at sa araw-araw na sa nangyayari sa ating buhay. Lagi ko po siya sabi to kasi it helps us to think good things. It helps us to control our emotions. It helps us to validate our feelings. It helps us to cope positively or adaptively. It helps us to communicate
and relate to each other. Because the greatest love of all is to love yourself. Sana may natutunan po kayo sa ating pag-uusap ngayon at dalangin ko po ang inyong kaligtasan sa araw-araw at naway ipagdasal niyo po ako at ipagdadasal ko rin po kayo na maging ligtas tayo at maging masaya araw-araw. God bless us all and have a great afternoon. Bye-bye po.